Sa previous episode, isinalba ng bida natin ang isang babaeng may pangalang Charlotte mula sa mga kawal na humahabol sa kanya, napag-alaman natin na ang babaeng ito ay sinabutahin ng prinsipe at gustong ipapatay. Buti na lang at si Allen ang nagligtas sa kanya mula sa mga galit na kawal at pinatikim niya ito ng malakas niya na kapangyarihan, at kinuha sa kanila ang mga memorya nila upang burahin ang pangyayari lalo na ang lugar kung saan nila natagpuan ang babae. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ang malaking dambuhalang bato ay nagbibigay ng masamang tingin sa ating bida habang iniisip niya kung ano ang gagawin niya kay Allen, at si Allen na may tiwala sa sarili ay matapang na lumalapit sa bagay na ito habang pinapahinahon niya ang sobrang nag-aalala na si Charlotte na magiging maayos ang lahat at siya na ang bahala nito. Hindi makapaniwala si Boulder Brain na ang isang maliit na tao ay matapang na lumalapit sa kanya ng ganito at tinanong siya ni Alan kung ang pangalan niya ba ay Megget. Hindi sumagot ang higanteng bato na may mga paa. Ngunit tiyak si Alan na siya si Megget dahil ilang mga tao na maging ganito ang maaaring maging bato. Nakikipag-usap si Alan sa kanya na parang matagal nang magkaibigan at pinapaalala ni Alan na 7 taon na ang nakalilipas mula nang huling magkita sila. Labis na nagalit ang dambuhalang bato sa mga narinig nito at sinugod si Alan habang sinasabing hindi niya kilala ang mga tao tulad niya. Ngunit madali itong iniwasan ni Alan at ipinaalala kay Boulder Brains na siya si Alan Crawford mula sa Athens Magical Academy. Agad na napagtanto ng malaking bato ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin, dahil hindi niya napansin na nakikipag-usap pala siya sa dakilang haring demonyo. Nagulat ang lahat habang itong malaking tumpok ng mga bato ay kinikilabutan at nagmamakaawa sa dakilang haring demonyo para sa kapatawaran. Hindi makapaniwala ang mga taga-sunod ni Megget na ang kanilang pinuno ay naging ganito ang kilos at hinimok siya na turuan si Alan ng leksyon. Napagtanto ni Megget na mas mabuting sabihan na niya ng maaga pa ang kanyang mga tao, na wag nang gumawa ng paggambala sa labis na mapanganib na haring demonyo, at itinuro sa kanila ang isang mahalagang aral. Hindi maintindihan ni Charlotte kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Aruka na si Alan ay isang napakatalinong mag-aaral sa pinakamalaking magical academy sa bansa at nagtapos ito sa edad na 12, ang pinakabatang nagtapos sa kasaysayan. Naging guro siya agad pagkatapos nun, kaya't siya ay halos isang henyo at nagulat si Charlotte sa impormasyong ito at nagsimula ng matakot ang dambuhalang bato, at bumalik na lang sa paghingi ng paumanhin sa dakilang haring demonyo. Si Aruka ay nagpapatuloy sa pagpapaliwanag na si Alan ay binigyan ng pangalang haring demonyo noong siya'y guro, at naalala ni Alan ang mga pangalan na iyon dahil matagal na niyang hindi naririnig ito. Binigyan niya si Megget ng pahintulot na tumayo, dahil hindi ito nagdulot ng problema sa kanya ngunit naging dahilan ang mga ito na maabala ang isang taong kilala niya at sa sandaling iyon, napagtanto ni Alan na hindi niya alam kung ano ang itatawag niya kay Charlotte, kung ang itatawag ba niya dito ay roommate, o pangalawang kapatid o isang babaeng mahalaga sa kanya. Kinabukasan, malungkot na malungkot ang ating bida kaya't sina Mia at Aruka ay nagsikap alamin kung ano ang problema, ngunit sinabi na lang niya na hindi niya alam kung paano sila naging malapit sa isa't isa. Napaisip si Aruka na baka may nangyari sa kanila ni Charlotte, at nagulat si Alan dahil tama ito kaso binanggit ni Aruka na malinaw ang pangyayari dahil wala ng ibang bagay na maaaring makaapekto sa kanya ng ganito kalalim. At doon ay ipinaliwanag ni Alan ang nangyari. Nagsimula ito nang gustuhin ni Alan na bigyan ng sahod si Charlotte dahil sa pagiging katulong nito. Sinabi ni Charlotte na hindi pa siya kontento sa paglilinis niya at hindi niya iniisip na sapat ang kanyang naitulong para bigyan ng bayad, at ipinaliwanag ni Alan na ang lahat ng ginagawa niya at binanggit niya na mas maganda na ang pamumuhay sa bahay niya ngayon kaysa noong siya ay nabubuhay sa kanyang kalat. Hinimok niya si Charlotte na tanggapin ang bayad kaya ito ay agad na pumayag ng buong loob, ngunit si Alan ay palaging naghahanap ng paraan upang turuan ang babae ng katangahan. Sinabi kay Charlotte na dapat gamitin ang pera at naging excited si Alan nang malaman na mayroon siyang gustong bilhin. Nalaman niya na gustong pumunta ni Charlotte mag-isa sa bayan, kaya't iyon ang dahilan kung bakit malungkot si Alan ngayon at iniisip palagi ni Alan ang pagpunta mag-isa ni Charlotte sa bayan at baka dakpin siya doon, at ikulong at gawing pagkain ng mga halimaw at nagsimula siyang magpanik ng parang baliw. Matagal mang hindi nakikinig ang dalawang pusa sa mga sinasabi ni Alan, ngunit inamin ni Aruka na siya'y nagulat sa hiling ni Charlotte at ipinaliwanag pa ni Alan na agad binawi ng babae ang kagustuhan niya, kaso siya pa rin ang nagudyok na ipagpatuloy ito. Binanggit pa niya kay Charlotte na gamit ang kanyang mahika ay magagawa nilang magtagumpay at ipinunto ni Aruka na pwede naman siyang tumanggi,
ngunit hindi niya magawang sabihin ito matapos niyang marinig ang malungkot na boses ni Charlotte. Patuloy pa rin si Alan sa pag-aalala, ngunit inilahad ng mga pusa na mayroong napakasimple at obvious na solusyon sa problema na ito at ito ay ang sundan nila si Charlotte, at sa lungsod ng bayan ay nagawang gumala si Charlotte at mapanatili ang kanyang buhay mag-isa. Nagkaroon ng pagmalaki si Alan nang gamitin ni Charlotte ang isang mapa na katulad ng itinuro nito sa kanya. Nagtataka ang mga pusa kung ano ang nais gawin ni Charlotte sa bayan, pero sinabi ni Alan na may nais siyang bilhin pero wala siyang ideya kung ano ito. Sinubukan niyang tanungin, ngunit sinabihan siya ni Alan na ito ay isang lihim lamang at nagkakaroon ng malalim na emosyon si Alan dahil mayroon ng mga sekreto si Charlotte, na nangangahulugang siya'y unti-unti nang nagiging makasarili. Ang kanyang pag-aalala ay biglang napalitan ng kaligayahan dahil sinasabi niya na dapat nang maging matapang si Charlotte at gumawa pa ng mga pagsubok sa kanya. Nagpatuloy si Charlotte sa pag-iikot kaso lang ay nag-aalala si Alan na baka siya maligaw at ipinaliwanag ng pusa na kung patuloy siyang maglalakad sa parehong direksyon, isang mapanganib na lugar ang mapupuntahan niya. Nasa kontrol ng isang grupo na tinatawag na Serpent Fan ang bahagi ng bayan na iyon at ang leader nila ay isang lalaki na may pangalang Grow, isang mang-aakit ng mga ahas at iniisip ng pusa kung dapat ba silang magpanggap na masasagi nila si Charlotte para babalaan siya, ngunit hindi nais ni Alan na sirain ang unang araw ng paglabas ni Charlotte. Sa kabila nito, sinabi niya na may mahalaga siyang kailangang asikasuhin at nag-parkour siya palabas at doon ay patuloy ang mga pusa sa pagmanman, kaso bigla na lamang silang nagtataka nang makita si Charlotte at makikita na nila kung paano siya mapupunta sa pinakapeligrosong bahagi ng bayan, kung patuloy pa siyang humakbang dito. Si Charlotte ay biglang nagtangkang pumunta sa kaliwa, at nagtaka sila kung anong klase ng mapa ang kanyang ginagamit at pagkatapos ay nagulat ang mga babae, nang makasagupa agad ni Charlotte si Grow at ang kanyang mga kasamahan. Naging alalahanin ng mga pusa ang tensyon ng sitwasyon, kaya't nagpasya silang sumabak sa panganib upang iligtas ang kanilang kaibigan kaso nagulat sila nang magdiwang ang mga miyembro ng gang sa pagdating ni Charlotte, parang nagpa-party na parang sila'y nasa isang slumber party. Kaya't wala silang kaalam-alam sa nangyayari at dumating si Alan upang ipaliwanag na siya ang unang nakarating doon. Sinabi niya sa gang na tanggapin si Charlotte ng buong bukas na puso at ipapatikim sa kanila ang mga kakayahan niya kung hindi sila susunod. Hindi makapaniwala ang mga pusa sa kasamaan ni Alan at napagtanto na iyon ang dahilan kung bakit marami sa mga lalaki ang nasugatan, pilit pa rin nilang pinipilit ang kanilang pag-party. Ngunit nagulat silang tinanong ni Charlotte kung okay sila at inalok sila ng magical healing potion. Sila'y labis na namangha sa kabaitan ni Charlotte at tinawag siyang isang diyosa, at nakakatawa naman na sinabi ng kanilang leader na magbabago na siya at magsisimulang maging tapat sa buhay mula ngayon. Nagtaka ang mga lalaki kung ano ang relasyon ni Charlotte sa Demon Lord, kaso ito ay nagpapaisip sa kanya kung bakit nila ito alam, at ang isang lalaki na sana'y magkukwento tungkol sa panganib na dulot ng haring demonyo pero agad siyang pinigilan ni Grow. Natuwa si Alan na makita na maayos nilang ginampanan ang kanyang utos at ipinaliwanag na ipinakita niya lang sa kanila ang kakayahan ng kanyang mahika. Nag-isip si Charlotte kung paano niya maipaliwanag ang kanyang relasyon kay Alan at ito'y nakikinig ng mabuti. Inilahad ni Charlotte na tinanggap siya ni Alan nang siya'y nasa kahirapan, kaya't itinuturing niya itong kanyang master at di makapaniwala si Alan sa kung gaano kaimoral ang kanyang narinig, at nagtaka ang mga lalaki kung baka siya ay niloloko lang. Concern ang leader ng gang na baka maaaring may ginagawang krimen sa kanya ang dakilang haring demonyo at doon ay galit na galit si Alan, ngunit hindi nito maipagkakaila kung gaano kakakaiba ang nangyayari at siya ay isang haring demonyo na kinatatakutan ng mga malalakas na kriminal, at si Charlotte ay isang diyosa na mabait sa lahat. Napagtanto niya na sobra-sobrang mabait ito para sa kanya, subalit sinabi ni Charlotte na si Alan ay isang maginoo at nabigla si Alan, ngunit tinanggap niya ang lahat ng magagandang bagay na sinasabi nito tungkol sa kanya. Gayunpaman, sinabi rin ni Charlotte sa grupo ng mga lalaki na tinuruan siya ni Alan ng hindi magagandang mga bagay at nagulat ang mga lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Alan sa mga pusa na nagstay sila magdamag upang maglaro ng video games at kumain ng mga snacks. Naisip ni Charlotte na ituloy ang kanyang paglalakbay, at natutuwa si Alan na maganda ang takbo ng mga bagay pero gayunpaman, ipinunto ng mga babae na naglalakbay si Charlotte sa mga delikadong bahagi ng bayan at marami pang mas delikadong grupo na makakaharap niya. Nagulat sila nang sabihin ni Alan na hindi ito magiging problema,
dahil siya na ang bahala na mamahala sa buong lugar at sinimulan ni Alan na bugbugin ang mga delikadong kriminal sa buong lungsod. Inasikaso na nila ang lahat ng posibleng banta sa lugar kaya't ipinakita ng mga pusa na hindi na nila kailangang sundan si Charlotte. Hindi masiguro ni Alan na iiwanan ito na lang sa kanyang sarili, ngunit ipinaliwanag ni Aruka na malamang hindi gustong malaman ni Charlotte kung ano ang kanyang bibilhin. Nag-volunteer si Mia na bantayan si Charlotte mag-isa, kaya't umalis si Alan at naghihintay sa ibang lugar pero maya-maya ay bumalik si Mia upang ipaalam na natapos na ang pamimili ni Charlotte, at nagtaka si Alan kung okay lang ba na iniwan siyang mag-isa. Ipinaliwanag ni Mia na natagpuan ni Charlotte ang isang kakilala, kaya't kasama na niya ito ngayon at lumalabas na ang dakilang haring demonyo ay napakahilig magtanong, dahil sinubukan niyang malaman kay Mia kung ano ang binili ni Charlotte. Ipinaliwanag ng mapagkakatiwalaang pusa na hindi niya tiningnan ang mga binili ni Charlotte dahil pakiramdam niya ay mali at maya-maya ay dumating si Charlotte, at nakita natin na ang kakilala niya ay may-ari ng tindahan ng buhok. Pinasalamatan ng Hair Lady ang dakilang haring demonyo, ngunit wala itong kamuwang-muwang sa tinutukoy nito at lumalabas na ang buong bayan ay nagsasalita tungkol sa kanya dahil sa siya ang nagpatuwid ng mga masasamang loob na nagdulot ng malaking abala sa mga mamamayan. Nagbago ang mga hudlum at natutunan ang leksyon kaya't labis ang pasasalamat ng mga tao at iniisip ni Alan na ginawa niya ito para kay Charlotte, kaya't inilarawan niya ito bilang ang kanyang personal na motibasyon. Namamangha ang Hair Lady sa kanya at sinabing alam niya kung paano pumili ng mabuting boyfriend si Charlotte. Sinubukan ni Alan ipaliwanag na hindi sila magkasintahan, ngunit may mahalagang gawain pa ang Hair Lady para sa kanyang buhok kaya't umalis ito. Naging medyo awkward ang sitwasyon, kaya't tinanong na lang ni Alan kung paano nangyari ang pamimili ni Charlotte at excited na ibinunyag ni Charlotte na binili niya ang mga regalo para sa mga kambal na pusa. Nagulat ang mga pusa dahil ginamit niya ang kanyang unang sahod para sa mga material na kaligayahan at nagulat din si Alan na wala siyang regalo. Binigyan ang mga pusa ng sombrero at laruan kaso sobra na ito para kay Alan, kaya't diretsahang tinanong kung baka nakalimutan na ni Charlotte ang isang bagay. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Charlotte na siya'y naghanap ng bagay na magbibigay kasiyahan sa kanya, ngunit napagtanto niya na hindi niya alam kung ano ang gusto nito. Ipinaliwanag ni Alan na sa kahit anong bagay na galing sa kanya ay masaya siyang tatanggapin, kahit mga selyo o kahit pa isang ahas na nasa gilid ng kalsada at doon ay humingi ng paumanhin si Charlotte dahil hindi niya masyadong isinasaalang-alang ang mga bagay, dahil sa hindi niya alam na tatanggapin pa rin pala ni Alan ang kahit anong bagay. Nag-apologize rin si Alan dahil sa sobrang kulit niya sa babae, ngunit sinabi ni Charlotte na siya na ang laging tumatanggap ng kabutihan ni Alan at napagtanto niya na hindi niya alam kung ano ang gusto nito. Nag-alok siyang ayusin ang robe ni Alan na medyo nasira habang ginagawa iyon, nais niyang malaman ang mga bagay na gusto nito upang magkaroon siya ng magandang regalo para sa kanya sa susunod. Tinanggap ni Alan ang alok na iyon at iniisip kung paano lumalaki ang nararamdaman niyang pag-ibig sa kanyang puso, at ang oras na kanilang pinagsasaluhan ay nagiging mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang mga bagay. Kaso dito na rin natatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.